pong tularan. Kung sino man pong pulis ang nanonood nito, huwag niyo pong tularan itong pulis na to. Sa mga mamamayan po na nanonood ngayon, pagkatiwalaan po natin ang ating kapulisan. Pero ito pong taong to ay halimbawa na isang bugok na pulis. Hindi po ito nagre-represent na kung sino ang Philippine National Police. Kaya ko natin binibilad ito para hindi ko pamarisan. Kasama ko rin natin ngayon ang Chief of Police ng Malolos, si Colonel Henny Blaso, tsaka ang Provincial Director ng Bulacan, si Colonel Baybayan. Siguro pagsalitin natin si COP Malolos muna bago si Provincial Director. Salamat po, sir. Sa ngalan po ng Malolos City Police Station, marin po namin kinukundina yung insidente. Kami po ay hindi nagkulang sa pagpapaalala sa ating mga tauhan ever since po yan. And kami po ay hindi nagpapaalala na laging rumispeto sa karapatang pantao, especially sa mga kababaihan. So maraming salamat po and good morning po. PD. Hello. Magandang araw po sa ating lahat. Kami po sa mga kapulisan po ng Bulacan ay hindi po tinotolerate ang ganitong asal ng isang pulis. At ang anumang gawain na hindi po naayon sa batas ay kailangan managot. At ito nga po ay inaksyonan natin agad-agad. Hindi po natin ito pinabayaan. Bagkus, kinasuhan na po natin siya ng criminal case at ongoing na rin po ang kanyang administrative case. Yun nga po, palagi nating pinagsasabihan ng ating mga pulisan na gawing maayos ang kanilang trabaho, hindi lang sa trabaho, kundi sa kanilang mga pamilya. Maraming salamat po. Yes. Thank you, sir. We also have a question po from Ms. Leia Ilagan from UNTV. Morning, sirs. Sir, pwede naming tanungin yung kinakasama? Kung sumagot siya, pero ang pagkakaintindi ko ay ayaw niyang sumagot ng mga katanungan. Tama ba? Sir, tanong ko dun sa PD at saka kay COP, kumusta naman po yung security? Siyempre, yung security ni ate at saka ng pamilya niya. Thank you, ma'am. Ma'am, sa security po, nung May 10 po, nung Sunday, nung mapanood po natin yung video footage na yan, ay naglagay agad po tayo ng security dun sa bahay o dun sa barangay na nakakasakop dun sa biktima at sa kanyang immediate family. Ito po ay 24/7. Salamat po. Sir, ano nang status ni Corporal? Nag-duty pa ba siya? Ano po, relieved na ba? Currently po ay nasa restrictive custody po siya ng ating regional support unit sa Camp Olivas po sa San Fernando City, Pampanga. Thank you. Next, may we call Mr. Alan Gatus from DZBB. Kay Commissioner, Sir, paano kung dumating ho sa punto na patawarin siya ng biktima natin itong pulis na to? Magtutuloy-tuloy pa rin ho ba yung investigasyon ng NAPOLCOM dito sa pulis na ngayon ay ongoing yung criminal at saka yung administrative investigation laban sa kanya? Tuloy-tuloy pa rin po. Happy po kami na lumutang po si Madam. Hindi ko na babanggitin yung pangalan niya. Pero nagmoto proprio ho kami. Sa Tagalog, kahit wala akong complainant, inimbestigahan natin yung kaso dahil harap-harapan naman po yung ebidensya. Kitang-kita naman po natin yung pangyayari. Hindi ko kailangan ng scientist para makita kung
paano binugbog niya itong taong to, yung isang babae. So we don't need a complainant, honestly. But of course, yung paglutang ng biktima ay nakakatulong sa pag-progress ng kasong ito. So, meron po tayong ebidensyang nakita. Yung pong video, nandyan naman po, hindi naman po itinatanggi. May pag-amin, nagsusorry pa nga. Meron tayong affidavit ng biktima. Tuloy-tuloy lang po tayo. Hindi ko maaari ang isang naka-uniforme nang bubugbog ng babae. Dapat po tayo ngayon nag-aalaga ng taong bayan. Ang ginagawa ng pangit na itong nasa hanang ko, siya pang biga na mambugbog. Hindi ho nararapat. Hindi ho nararapat. Hindi ho natin papayagan ang isang miyembro ng kapulisan mambubugbog, mananakit ng kahit na sino man. Period. Tanong ko lang. Okay. Sir, no, pasensya na kay corporal, no? Corporal, no? As of now, corporal. Corporal, okay. As of now. Maliban dito sa pangyayari na to, may lumutang din sa social media, kumalat sa social media, na hindi ito yung unang pagkakataon na nanakit ka raw ng ka-live-in. Meron dito na nagsalita na babae na siya rin daw ay nakaranas ng pananakit sa iyo at pagkatapos itong kasalukuyan nangyari nga to. Ano ang masasabi mo dito sa mga aligasyon na to na kumakalat ngayon sa social media? Wala po akong masasabi dyan, sir, sa dami na pong galit sa akin. Commissioner, itong mga lumulutang na impormasyon na ganito na hindi ito yung unang insidente, anong masasabi niyo po sa ganitong pangyayari? Sisilipin ho natin. Kausapin ho natin yung lumulutang na yan. Kung sino ka man, nakita ko yung post na yun. Kung sino ka man, bukas din ang pinto ng National Police Commission sa'yo. Maaari po kayong pumunta dito. Kung nandito ka sa Pilipinas, punta ka po. Kung nasa ibang bansa ka man, meron akong kadahilanan na isipin na nasa ibang bansa ka, maaari ka rin pong magpadala ng mensahe sa amin. At kami po makikipagtulungan sa inyo. Commissioner, paghuli na lang po sa akin. No? Kapag ho ba ang police ay off-duty, hindi na naka-uniforme, maihiwalay ba nila yung sarili nila sa tungkulin nila bilang police, lalo na kung ang mga pangyayari ay nangyayari sa loob ng bahay or ano man yung sitwasyon na mangyayari? Pwede ba nilang i-separate yung pagiging police nila kapag hindi na sila naka-duty at hindi na sila naka-uniforme? Or all the time, police pa rin sila, Commissioner? Nung pong nagsuot kayo ng uniforme, nung kayo po ay nag-oath na kayo po ay magiging public servant, araw-araw po ang ating tungkulin sa taong bayan. Wala pong tigil yan. 24/7 po tayong public servant. 24/7 po tayong pulis. Hindi porket ikaw ay off-duty na rin ang tungkulin mo sa sambayanan. Meron kang tungkulin sa lahat na magsilbi ng tapat. Hindi pwedeng, break muna ako, 30 minutes, hindi mo na magsisilbi ng maayos. Hindi po pwede yan. Araw-araw po ay isang commitment sa taong bayan. Kung wala kang planong magkaroon ng ganong commitment, na panghabang buhay, huwag ka na pumasok sa pagpupulis, huwag ka na pumasok sa government service. Dahil ito ay ating sinumpaang tungkulin. Thank you, sir. May we now call Mr. Jesse Cruzat from ABS-CBN. Good morning, Com. Good morning, sirs. Siguro my first question would be for Corporal De La Cruz. Sir, we just wanted to know what was the reason behind, what was running through your mind that time na bumagsak na si ma'am, nasa sahig na, and then parang watching the video, it seems like wala po kayong paki dun sa nangyari. So ano po talaga yung tumatakbo sa isip niyo that time, sir? Kagaya po na sabi ko, marami po akong iniisip, hindi ko na rin po nakilala yung sarili ko sa nangyari. Sa dami po namin problema sa negosyo at sa ibang personal pa po namin buhay. Pero sir, we know that it's personal, pero ano po yung reason behind that fight, yung pag-aaway po na yon? Ano po yung punot dulo? Kasi maiksi lang po yung video eh.
Bilang respeto na lang po sa amin dalawa at sa privacy din po ng aking, hindi ko na po sasabihin yung mga detalye. Okay. For Commissioner, sir, we know na May 10 po ito pumutok yung video na post online, but it seems to us na hanggang ngayon nagagalaiti pa rin po kayo sa galit. Sir, what will be the stern warning of the NAPOLCOM for kung meron mang future incident like this involving police officers po? Una sa lahat, no, ang ating ipinopromote ay ang moral at welfare ng kapulisan. Nung kahapon lang, kailan tayo nagkasama ngayon? Kasi Lunes, Martes, tayo ay nasa Region 5, pumirma tayo ng scholarships para sa siyam na eskwelahan dun sa Region 5 para sa ating kapulisan. Pinatupag natin, kinausap natin, kinalingan natin na pangangailangan ng lahat ng pulis. Yun ang araw-araw na trabaho ng NAPOLCOM. Tapos makikita natin itong magandang ugok na sisirain lang yung imahe ng kapulisan. Hindi tayo papayag. While we are for the moral and welfare of our policemen, we are giving you a very clear, strong, stern warning na kapag ganito ang pag-uugali ninyo, may paglalagyan kayo. Kailangan magtiwala ang buong sambay ng Pilipino sa kapulisan. Katiwa-tiwala naman. Pero itong mga gaya nito, yun ang sumisira ng tiwala ng taong bayan sa pulis. Kaya para malinis natin ang hanay ng pulis, lilinisin natin ng todo. Ipapakita natin ang mga maling halimbawa at i-correct natin at paparusahan natin ng klaro ang mga maling halimbawa na yan. Nagsabi tayo nung nakaraan na we will rid NAPOLCOM of the backlog of cases, which we have done. So yung backlog natin na 25 years, ubos na. Nagpipirmahan na lang kami ngayon, inuubos na namin para ma-send out yung kaso. Lahat ng mga bagong kaso 60 days. Kasama itong kasong ito. So we received the complaint nung Monday, 60 days from now, magkakaroon ng desisyon. Totoo niyan, hindi ko na inaasahan na abot ng 60 days yan. At makakaasa ang taong bayan. Alam nyo ng hatol ko, hindi deserving itong taong to na magsuot ng uniforme. At alam ko may due process ka pa. Alam ko kailangan pa sumagot, pero ka na umasa sa akin. Thank you. Dismissal from the police service. Thank you, sir. Next, we have a question from Mr. Paul Montibon from SMNI. Good morning, Com. Doon muna sa kay Corporal. Nakita po namin doon sa video, sinabi nyo na bago kayo gumanti ng kaliwat kanang suntok doon sa asawa po ninyo, sinabi nyo na nakita sa CCTV, ikaw unang nanakit. Kung wala po bang CCTV, mas fatal pa ba ang ginagawa mo sa kanya? Hindi po. Hindi po nangyayari sa amin yung ganyan sakitan. Ito lang po kasi nagsabay po yung galit namin. At saka marami nga po kaming problema. At yun lang po. Alam mo ang worst dito? Ito pa yung parang vlogger slash PIO slash public face ng Malolos PNP. So, sinasayang mo yung imahe ng pulis. Hindi ka talaga karapat-dapat magsuot ng uniforme ng pulis. Saka walang yung tao. Hindi ko alam paano ka pumasa sa pagpupulis. Dapat talaga higpitan ang proseso para makapasok sa Philippine National Police. Kaya noon pa natin inaatupag yan. Ang pagpasok sa PNP dapat stringent yung proseso. Dapat yung neuropsychological exam, yung complete background investigation. Ano bang mga klaseng tao ang pinapapasok natin dyan? Dapat tanggalin ka na para makakuha tayo ng mas matinong pulis na bago. Kung ganyan lang din naman ang pulis na mananatili, wag na lang. Dapat ka nang tanggalin. Sundupin ko lang doon. This year ba, kailan ba magkakaroon ng mas matindi, mas mahigpit na reform doon sa recruitment ng pagpasok ng mga bagong pulis para maiwasan yung ganitong klase mga insidente? It is ongoing. We have directed the two other commissioners, Commissioner Angan and Commissioner Vega Cancio, to check on the recruitment processes in the Philippine National Police Academy.
Ako mismo, makausap tayo ng mga iba pang administrators para masilip natin yung proseso ng pag-recruit ng mga non-commissioned officers. Totoo, hindi lang to dapat sa nagsisimula sa PNP eh. Nananawagan din ako sa even in the criminology schools. Nananawagan din ako sa PRC. Nananawagan din ako sa CHED. Silipin natin to holistically. Hindi kaya to ng isang government agency. Pagtulong-tulungan natin ito. Simula pa lang sa kolehiyo kung saan sila nagsisimula. They come from different courses. Most of them, criminologists. Some of them, education. But ang bottom line, they funnel themselves into the police service. Kailangan nating salain to at the earliest possible time. Hindi pwede yung ganito. Nung nag-ubos kami ng kaso, nung nag-zero backlog kami, totoo niyan, marami talaga harassment cases. 90% of cases filed here are harassment cases, which we will not allow. Pero yung mga kasong ganito, very glaring eh. Very glaring. Dapat di lumusot to sa psych exam eh. Hindi dapat lumusot to. Kung sinilip tong na maayos to, hindi dapat, nakita na dapat yung violent tendencies nitong taong to. And we should, as one whole government, check on how policemen are recruited in the police force. Hindi kaya ng NAPOLCOM lang, hindi kaya ng PNP lang. Tulungan nyo kami. And as far as we are concerned here in NAPOLCOM, our commissioners here, we intend to have a very strict, we will revamp the whole recruitment process of policemen. Hindi talaga maaari. Men in uniform must be trusted by our Filipino citizens. Dapat nararamdaman yung serbisyo ng pulis sa taong bayan, hindi baliktad na siya pang nagwawalang yan.